FB live streaming sa UCAP program po. Tinapay at tubig ng buhay. Inaanyaan po namin kayo in 30 minutes time. Mag-air na po tayo. Magbo-broadcast na tayo. It is not an air pala. Broadcast po pala. FB live streaming po. Tinapay at tubig ng buhay. Inaanyaan po namin kayo. Lahat po nung nagpapahinga at mga natutulog, gising na po kayo. At yung mga gising na po, pakianyayaan po yung mga natutulog. Sabihin nyo po, mamaya na uli matulog. So, yan po. Excited ako sa panibago nating topic ngayon. Dito saglit at inihahanda yung ating magpapasalamat po ako. Mayroon tayong kasama dito sa technical side. Ang ating magigiting na mga kapatid, si Kuya Bal at saka si Kuya Yuhan. Salamat po sa mga nag-share ng ating radio program. Yung pilot episode po natin ay umabot na ng 600 plus. So, keep on sharing and tag lang po natin yung ating mga kaibigan. Thank God for this wonderful opportunity na 3 days po magkakasama-sama tayo dito sa UCAP Radio para sa ating FB live streaming sa programang Tinapay at Tubig ng Buhay. Lagi po nating alalahanin ang sinabi ng Panginoon. Ang tao ay nabubuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Papasalamat po ako sa lahat ng mga kapatiran na maski po yung YouTube channel ay kanilang sinusuportahan. 3 days na po akong hindi nag-YouTube channel, nagla-live. Pero balik po tayo uli mamayang gabi. After 4 days. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. So, mamaya po, see you po mamayang gabi pag uwi ko po sa bahay para sa FB live streaming para sa ating YouTube channel. Ang tabayanan po natin yung pagla-live din mamaya-maya ng ating mahal na Pangulo para sa mga announcement ng kaganapan sa ating bansa. Still po, we are committed to pray for our nation, especially sa mga pangyayari po ngayong mga araw na ito. Good afternoon po. Ang ating pong pinakamamahal na kapatid, Kuya Nori Uy. Andito na po kami sa studio. Andito na po si Yuan at saka si Bal. Thank you po for giving us the privilege na maging bahagi po ng UCAP program sa kanila, sa mga FB live streaming, sa mga broadcast. Thank you rin po sa kapartner nating TBN Asia na nila-live telecast din po ito sa kanilang FB page. So, salamat po sa Diyos na nagbibigay sa atin ng napakagandang panahon. Dito po tayo sa Mailong, ang very controversial na Mailong na matagal na inupahan ng Inquirer, pero
hindi ibinabalik ng maraming taon sa pamahalaan sapagkat ang may-ari po itong building na ito ay Republic of the Philippines. At nung maging presidente po si Mayor Digong ay binawi po niya itong building na to, mile long building, nasa corner po ng Amorzolo and Rufino Street. May bilin pala si Kuya Nori. Pwede po kayong pasama kay Bal later para makita ang kabilang studio. Sabi nga pala, pupunta namin yung kabilang studio, hindi po namin napuntahan. Ready na si Kuya Zaldi na pwede na ho bang mag-record si Kuya Zaldi? Next week po, mag-guest na po ako. Yung mga disciples natin na binigyan ng Diyos ng kalayaan at nalasap nila yung forgiven and free at ngayong mga lingkod at mga pastor na ng Panginoon. So, mag-guest po tayo sa next week. At kung si Mona, kapatid ni Ibana, ay available na po. Bawal pa kasi ang mga minor, no? Lumabas. 15 years old lang si Mona eh. Pag-pray po natin na if God allows na mag-guest natin dito si Mona Al-Alawi. Napakaganda po ng kanyang patotoo. Paano ang isang bata kahit type 1 diabetic ay ginamit ng Lord at nakapagbida ng maraming beses sa maraming teleserye sa GMA7. At paano niya nilabanan yung depression, yung mga nangyari sa buhay niya. Hopefully, mag-guest po natin para maraming mga kababayan natin ang mapagpala na kapag may sakit ka, it is not the end of the road or it is not a death sentence. Don't give up. Lagi may pag-asa sa Diyos. So, naghihintay lang po kami ng ilang minuto para makapag-live na. Inihanda po yung mga gamit. Malamig po dito sa studio. Ang sarap po na umupo dito sa table. Forgiven and free. Thank you po for joining with us. Alalayan ko daw sa organaton boy ba eh.
Nagte-test na po tayo para sa ating live. Forgiven and free. Salamat Ate Rose. Medyo hindi naman gaano. Hindi naman po gaanong malat. Ay, saan punta si Yuhan? Saan kaya siya bumibili ng merienda? Pabili kaya tayo. Pamerienda natin mamaya. Praise the Lord! Welcome po sa ating bagong programa, Tinapay at Tubig ng Buhay. Nagagalak po kami sa ating pilot episode kahapon. Meron po tayong 575 views. Hindi na po masama. At meron po tayong 22 shares at 25 comments. Salamat po sa mga sumama sa ating kahapon, sa ating pilot episode. At kami po'y nagagalak. Kasama po ng aking dalawang kabali-bali dito sa technical committee, si Kuya Yuan at si Kuya Bal. Check, 1, 2, 3, test mic. Isa po nating kasama ay isa po yung bida sa pelikula ng si Bal na Walang Sala. Natutuwa po kami na makasama kayong muli ngayon. Welcome po sa ating panibagong programa po. Check, 1, 2, 3, test mic. Ang ating live broadcast na pinamagatan po nating Tinapay at Tubig ng Buhay. Salamat din po sa
kasama natin na civil aviation. Test mic 1, 2, 3. Check. Test mic. Check 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Kumanta po ng ating audience song, ang Forever and Free. O Forgiven and Free. Sorry po. Baka mapagalitan ako ng ating manager, si Kuya Nori. Natin, nagkamali ako ng kanta title ng kanta. Forgiven and Free. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay at kapangyarihan sa kanila. Tayo po ay pamatulog sa ating lesson sa ating unang programa kahapon about fighting the next breath and financial literacy. Nag-isip po natin na mananasan yung pangako ng Diyos na buhay ayon sa 1 Genesis. Ang sabi po ng John 10:10, Check 1, 2, 3. Test mic. Pwede bang mag-alis ng face mask habang nagbo-broadcast? Baba na lang na ganyan. Pero bawat po pangungusap ng Diyos ay meron pong takipan na pagkabilidad at pagsunod. At kapag ito po ay ating nasunod, ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Pagkakalog po niya ang lahat ng bagay na ipinangako niya sa atin. Pag Kapag nais po niya, 25 na, i-excidesan mo uli ako. ay makaranas tayo ng isang buhay na ganap at kasiyak-siyak. So, sa ating pong pagpapatuloy ngayon, walang pong maging relax. Pinapako ng unang konti sa ating face mask para mas maliwanag po. Ahapon po, nag-research ako na aking ngayon po ay kaway po ako na long sleeve. So, feel free po na mag-comment kayo sa ating comment section at ipinapangako po na babasahin ko sa bahay. Thank you po for being with us. Ay mga suggestion para sa ating programa sa Kakaganda, eh welcome po lahat. Sabi po ng aming mga classmates sa Master of Divinity and Theological Studies sa Alliance Graduate School. Natutuwa po sila sa ating programa dahil ito po ay nagbantay din kahapon at nagpapasalamat po ko sa aking mga classmates na theologian, kanilang mga comment. At isa po sa kanilang comment ay huwag daw po magkanyaya ng mga basher. Pero sinabi ko naman po sa kanya, bilang mga anak ng Diyos, eh dapat handa tayo sa persecution na darating. Naalala ko po kasi yung pangako ng Panginoon sa John 6:33. Ang sabi po doon, sinasabi ko ang lahat ng bagay na ito kung magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag sa akin. Sa mundong ito ay maraming kapigatian, ngunit maganda kayo na pagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Tayo po bilang mga mananampalataya, hindi po maiwasan na mayroong muna sa iyo sa lahat ng gagawin mo. Bal, pwede ba yung ano? Naalala mo po yung kwento. Nakaano ako sa cellphone? Naka-live? Bawal. Habang nag-ano. Oo. Okay lang po. Habang Basta napadaan sila sa isang bayan, sabi po ano po mga yung tao volume? na Nakababa lang. Ah, okay. kawawa naman yung Hindi naman walang ano, walang feedback. ang mapaang kumakaintindi. Check. Marinig po ito Hindi ng lang pa mga feedback. nag-usap po sila. Ito, nakabukas eh. Siguro sa Pag ganyan po kasi pagkakatong bahay na ito, ikaw na lang Ah, okay. Parang kumakain ano na. sa akin. Ako na lang ang Parang may delay. Parang Okay. Kunin ko pala yung ano.
ito muna yung mga song natin para ma-promote natin ulit. Ganito pa rin po yung order. Oo, 25 minutes, 25 minutes. Okay ba yung sa camera? Okay naman. Check 1, 2, 3. Ate Rose, malat ba ako? Lalakad habang nakahawak ako sa tali ng sapat. Tali ng sapat. Pakali.
3 minutes? Ah, naka-live na ba na tayo? Yung muna Forgiven and Free, no? Music video natin. Praise cut. Check 1, 2, 3. Test mic.
Ano nga po yung pastor? Pero, Forgiven and free muna. Yung- Yung opening natin. tapos makasok tayo. Oo. Pagkatapos na.
Many times you're supposed to forget. Many times you're supposed to forget. Great and Your grace and your mercy, they have set me free, forgiven and free. My chains have been broken, Jesus set me free, forgiven and free. Forgiven and free. Magandang hapon po. Narito naman po tayo sa ating programa, Tinapay at Tubig ng Buhay. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na tayo po muli ay magkakasama-sama sa pamamagitan ng broadcast na ito. At nagagalak po tayo na muli makapagbigay ng mga inspirasyon mula sa salita ng Diyos. Nasusulat po na mapalad yung mga tao na sinusunod at pinaka-nanais na sumunod sa salita ng Diyos. Sila daw po ay matutulad sa punong kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog o batisan. Mamumunga sa kapanahunan, ang mga daon na hindi malalanta kailanman, at anumang gawin ng kailang mga kamay, sila ay magtatagumpay. So, salamat po sa muli pong pag-tune in ninyo sa inyong mga cellphone, radyo man o TV man na ginagamit nyo po sa mga oras na ito. Ang mahalaga po, magkasama-sama tayo ngayong hapong ito sa kapurihan ng Diyos para siya ay pasalamatan at muli hingin po ang gabay mula sa salita ng Diyos. Tulad po ng lagi nating pinapaalala, ang Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 4, talatang 4. Sa English po, it says, "Man shall not live by the bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Napaka sarap po na sa araw-araw ay nakakarinig tayo ng salita ng Diyos at nagbabasa. Tagubilin po ng Panginoon kay Joshua sa Joshua 1:8. Huwag mong ihiwalay ang aklat na yan. Basahin mo yan at pagbulay-bulayan araw at gabi. Sundin ang lahat ng mga nakasaad dito, mga utos ng Diyos, upang ang iyong buhay ay guminhawa, magtagumpay, at humaba ang iyong buhay. So, hawak po natin yung pangako na yun ng Panginoon. 3 po yun. Giginhawa, magtatagumpay, at haba ang ating buhay. So, muli po, nagpapasalamat tayo sa ating mga viewers nung ating pong pilot episode ay umabot na po ng 600 plus and counting. At parami po yung nag-share at nagbibigay ng kanilang mga comments. So, makakatulong po ito para sa atin na mapaunlad pa at maayos pa ang ating programa na pinagmagatan po nating Tinapay at Tubig ng Buhay. Bago tayo magpatuloy, tayo po saglit na yumuko at manalangin sapagkat ito po yung commitment natin sa Panginoon. Tayo po yung manalangin sa ating bayan, sa ating mga pinuno, at maging sa mga issues na nangyayari po sa ating lipunan. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, aming Amang nasa langit, nagpapasalamat kami sa panibagong pagkakataon na kami po ay muli mong pagsasamahin na makinig at mag-aral ng iyong mga salita. At abangan po yung mga panuntunan na iyong ituturo sa amin. Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng kanaisan na makasunod sa iyo. Inaamin po namin na wala kaming magagawa kung wala kayo sa aming buhay. Kayo ang pinagmumulan ng aming kalakasan.
Sinabi mo sa pangalawang aklat ng Kronika, kabanatang 20, kabanatang 7, talatang 14, kung ang iyong bayan na iyong pinili ay magpakumbaba, hanapin ang iyong mukha, tumalikod sa kanilang kasamaan at mga kasalanan, mula sa kalingitan ay diringgin mo ang aming panalangin, patatawarin ang aming mga kasalanan, at pagagalingin ang aming bayan. Patuloy po namin itinataas sa inyo ang aming mahal na Pangulo, maging ang mga kabinete at mga pinuno ng bawat bayan, syudad, o maging mga sa iba't ibang kapuluan man. Hiningi po namin na patuloy mo silang bigyan ng karunungan upang sa katuparan po yung magagandang mga plano para po magtagumpay kami laban sa pandemyang ito. Tinataas din po namin sa inyo ang patuloy na pangunguna mo sa bawat isa na maabot po yung mga nawalan ng trabaho, mga OFWs na nawalan din ng trabaho mula sa iba't ibang bansa, ay matulungan po ng aming pamahalaan. At sa panahon po ng merong mabigat na suliranin, hiningi po namin ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Wala pong mahirap, wala pong imposible kapag ang tao ay nagkaisa. Katulad ng mga langgam, mahihina, pero kapag nagkaisa, nagagawa nila ang mga dakilang bagay. Hiningi po namin na kami bilang isang mamayan ng aming bansang Pilipinas, patuloy po naming mahalin ito, patuloy kaming maging masunurin sa mga batas, patuloy naming suportahan ang aming mga pinuno, at patuloy naming ipanalangin upang maranasan namin ang pagunlad, kapayapaan, at katahimikan sa aming bansa. Sinasaway din po namin yung mga gumagawa ng kriminalidad, kaguluhan. Hangad po namin na sila po ay makapagbagong buhay upang ang aming bayan, ang aming bansa ay patuloy po sa kaunlaran. Hiningi po namin na kayo ang manguna sa bansang ito, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, mapalad ang isang bayan na ang Diyos ay ang kanilang Panginoon. At naniniwala po kami na kapag sinunod ka namin, hindi mo kami iwanan ni pababayaan man. Sa aming pong muling pag-aaral, muli mo kaming bigyan ng gabay upang masunod namin ang mga panukala mo, upang sa gayon patuloy po naming maranasan na kami guminhawa, umunlad, at humaba ang aming mga buhay. Itinataas po namin sa iyo ang lahat ng aming taus-pusong pasasalamat, sapagkat iyo ang kapurihan, kalwalhatian, kadakilaan, karangalan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay may kaugnayan po sa ating buhay bilang isang mamayan at pagiging makabayan, sapagkat ang segment po ngayong hapong ito ay pinamagatan po natin para sa Diyos at sa bayan. Naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay punong-puno po ng mga aral para po magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa at matulungan tayo sa ating mga hinaharap na mabibigat na suliranin, lalo na po sa panahon na nagkakaroon po ng laban kontra po sa virus na ito. Patuloy nating dalangin na magtagumpay po ang ating bansa. Mayroon pong dalawang bansa na talagang COVID-free na ang Vietnam at ang New Zealand. Paano po nilang ginawa yon? Naging masunurin po kasi ang mga mamamayan at naging matalino at matapang po na ipinatupad ng pamahalaan ang kanilang mga plano para masolusyonan po ang problemang ito. Ang nakakalungkot man po na aminin ang katotohanan, marami pong mga Pilipinong pasaway. Sabi nga po ng mga kabataan, no? Mga pasaway po marami tayong mga Pilipinong pasaway po. Kung kailan pinagbabawalan, lalo pong gustong gawin ang isang bagay. May kasabihan nga tayo, habang pinipigil, lalong nanggigigil. So,
Diyan lang po kayo at patuloy pong makinig ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa isang pinuno. Walang iba kundi si King Nebuchadnezzar. Matatagpuan po natin ang kanyang kwento sa Daniel chapter 4. Daniel chapter 4 po, ito yung panahon na binigyan ng Diyos ng babala itong pinuno ng kaharian ng Babylonia or the kingdom of Babylon. Subalit hindi siya nakinig sa Diyos. Kaya nangyari po yung babala sa kanya ng propeta na siya po ay aalisin ng Diyos sa kanyang poder at mabubuhay siya na parang isang mailap na hayop sa loob ng 7 taon. At mangyayari lamang po ang pagbabalik niyang muli sa kanyang katinuan at magandang kaanyuan kapag siya po ay nagbalik loob na sa Diyos. Maliwanag po sa Bible na ang naglalagay ng pinuno at nag-aalis ng pinuno sa bawat bansa ay walang iba kundi ang Diyos. Isa po sa very popular na pangalan ng Diyos ay yung taguring Lord of Hosts, no? Isang makapangyarihang pangalan na nagrepresentante sa isang dakilang Diyos na meron siyang kapamalaan sa lahat ng mga bansa. Siya po ang nagko-control sa lahat ng mga bagay. He control the affairs of the nations of the world. Naniniwala po ako, ang Diyos ang naglalagay ng mga pinuno. Mabuti man o masama, may panukala at may layunin ng Diyos kung bakit niya ito ginagawa. Si Nebuchadnezzar po ay binigyan ng babala ng Panginoon sa pamagitan ng isang panaginip. Mapuputol daw po yung punong kahoy na yon, nang ibig sabihin mawawala siya sa kapangyarihan at sasama siya sa mailap na hayop at mabubuhay na parang isang hayop. Kapag dumating yung sandali na siya'y magbalik loob sa Diyos at kilalanin na ang kanyang kapangyarihan, na ang kanyang kaharian ay nanggaling sa Diyos, ay hindi po siya makakabalik sa dating ng anyo. Subalit sa sandaling kilalanin niya na ang Diyos ang pinagmulan nito, makakabalik po siyang muli. Ito po ang maraming problema sa mga bansa. Kapag ang tao po ay naging makapangyarihan na, nakakalimot na siya sa Diyos. Nawa po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong hapong ito ay magbigay ng magandang aral, hindi lang po sa mga pinuno ng bayan, kundi sa mga mamamayan din na katulad natin. Tandaan niyo po, ang bawat pinuno ay mga ministro din ng Diyos sa ating ikakabuti. Hindi tayo dapat matakot kapag tayo gumagawa ng mabuti. Matakot tayo kung tayo gumagawa ng masama. Yan po yung pahayag ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 13. Sapagkat ang mga pinuno ng bawat bansa o bayan man, syudad man, ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Na kapag tayo po ay nagre-rebelde sa mga pinuno natin, hindi tayo nagre-rebelde sa pinuno lamang natin. Nagre-rebelde tayo sa Diyos na naglagay sa kanila sa pagiging pinuno. Nawa po, ang ating aralin ngayon at pag-uusapan ay magbigay sa atin ng mga mabubuting mga aral. Basahin ko po yung aklat ni Daniel. Sabi po sa Daniel chapter 4, verse 34 po. And at the end of the time, Nebuchadnezzar lifted my eyes to heaven, and my understanding returned to me. And I bless the Most High God, and praise and honor Him who lives forever. Sunod pong talata. For His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. All the inhabitants of the earth are
sorry po, all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to his will in the army of heaven. And among the inhabitants of the earth, no one can restrain his hand or say to him, "What have you done?" And at the same time, my reason returned to me. For the glory of my kingdom, my honor and splendor returned to me. My counselor and nobles resorted to me, and I was restored to my kingdom. And excellent majesty was added to me. Last verse, 37. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, and all whose works are truth, and his ways justice, and those who walk in pride is able to put down. Napakaganda po ang lesson na natutunan ng isang makapangyarihang hari. King Nebuchadnezzar proved himself to be one of the most arrogant leaders in history. So self-centered and prideful that God dealt with him in a most unusual way. Pambihira po yung ganitong kwento na isang tao na buhay ng isang tulad ng isang hayop. Dito po natin makikita na ang Diyos ay may kapangyarihan na magbaba at magtaas ng mga pinuno. Maging pangkaraniwang tao po na tulad natin, pwede pong tayong itaas at ibaba ng Diyos. Depende po kung paano tayo nagiging masunurin sa kanyang mga utos. Bagamat binigyan po ng isang pangitain si King Nebuchadnezzar sa napipintong paghukom sa kanya ng Diyos, hindi po niya pinakinggan ng Panginoon. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang pamumuhay. Maliwanag po ang sinabi ng aklat ng Kawikaan. Ang nakikinig sa aral ng Diyos ay patungo sa daan ng buhay. Kapag hindi po natin pinakinggan ang daan o ang tinig ng Diyos, patungo po tayo sa kapahamakan. May mga matuwid sa paningin ng tao na daan, subalit ang dulo nito ay kapahamakan. Salamat dahil meron pong Diyos na nagtutuwid sa atin at handang magbago ng ating buhay. Pero makikita po natin kung ano po yung ginawa ng Diyos para po si King Nebuchadnezzar ay matuto. Pag-usapan po natin how to develop a teachable spirit. Again, I repeat, how to develop a teachable spirit. Kung gusto po nating magtagumpay, dapat matuto po tayong sumunod. Pag-usapan natin po how to develop a teachable spirit. Pansinin po natin yung sinabi ni King Nebuchadnezzar sa kanyang pagbabalik sa kanyang katinuan. At makikita po natin ang mga sekreto kung paano po tayo ay magkakaroon ng teachable spirit. Si Haring Saul po ay nawala sa pagiging hari. At ang kanyang pamilya ay hindi na ho nabigyan ng pagkakataon na may sumunod pang hari kasunod niya. Bakit po? Kasi hindi siya natutong sumunod sa utos ng Diyos. Ang utos ni Propeta Samuel ay hintayin siya sa paghahandog. Ang nangyari po, naghandog ng kusa si Haring Saul. Anong sabi sa kanya ni Propeta Samuel? Dahil sa iyong ginawa, aalisin na ang pagiging hari mo sa Israel at wala nang
kapamilya mo ang magiging hari. Pipili na ang Diyos ng bagong magiging hari ng Israel. Ano pang nilubag niya? Obedience is better than sacrifice. Ito ang sinabi po ni Haring, o sinabi po ni Samuel kay Haring Saul. Bakit po? Kasi nauna siyang maghandog. Instead na hintayin niya si Prophet Samuel na siyang dapat na maghandog. Kaya nga po, sabi sa kanya ng propeta, obedience is better than sacrifice. Hindi po siya natutong sumunod. Si Samuel po, nang tinawag siya ng Diyos, marunong siyang sumunod. 3 beses po siyang tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan. Pero nakakatuwa po, sa bawat pagtawag kay Samuel sa kanyang pangalan, akala niya ang tumatawag sa kanya ay ang propetang si Eli. So sa tuwing maririnig niya ang pangalan niya, pupunta siya kay Eli. At tatanungin po niya si Eli, ako po ba'y inyong tinatawag? Unang tanong po ni Samuel, sinagot siya ni Eli, hindi kita tumatawag. Hindi kita tinatawag. At sa kalawang pagkakataon, narinig na naman po ni Samuel na may tumatawag sa kanyang ngalan. Lumapit na naman siya kay Eli at ang sabi niya kay Eli, ako po ba'y inyong tinatawag? Sabi po ni Eli sa kanya, hindi kita tinatawag. Subalit nagkaroon po ng discernment si Eli na maaring ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Kaya binilinan po niya si Samuel. Sa oras na marinig muli ang tinig na yaon at tinatawag ang iyong pangalan, sabihin mo, Lord, speak, and your servant is listening. Sa pagkakataon pong yun, muling narinig ni Samuel ang tinig ng Diyos na tinatawag ang kanyang pangalan. At sinabi nga po ni Propeta Samuel during that time, hindi pa po siya propeta, bata pa lang po siya, speak, Lord, and your servant is listening. Napakahalaga po na tayo'y marunong makinig sa Diyos. Sapagat ang taong marunong makinig ay madaling matututo. Unang bagay po na makikita natin dito, say grateful words to your Redeemer God. Say grateful words to your Redeemer God. Sa verse 34 po makikita natin, at the end of time, na tumigil na po yung parusa kay Haring Nebuchadnezzar. Napatingin siya sa langit at pinuri niya ang Panginoon. Sabi sa wikang Ingles, and I blessed the Most High and praise and honor Him who lives forever. Meron tayong kasabihan sa Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Biruan po niyan, ang sino mang hindi lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Hindi mo makalingon kasi may stiff neck. Pero sa kasabihan po natin, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ano ibig sabihin po nun? Yung hindi ka marunong tumingin o magbigay ng pagkilala sa iyong pinagmulan o tumanaw ng utang na loob ay hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. Kasabihan po ito sa showbiz hindi ka pa sumisikat, may attitude ka na. Si Haring Nebuchadnezzar po ay nagkaroon ng malaking problema sa kanyang attitude. Bakit po? Kasi nung naglalakad siya sa kanyang palasyo, nakita niya ang kanyang kaharian. Nagmalaki po siya. Ang sabi niya, dahil sa aking karunungan, natamo ko ang lahat ng ito. At doon na po siya kinalos ng Panginoon. Parang pelikula lang po ni Fernando Poe Jr. Puno na ang salop, dapat ka nang kalusin.
At dahil po sa parusang naranasan ni Haring Nabucodonosor, ano pong nangyari? Natuto po siya. Anong natutunan niya? Una, start with the letter S. Say grateful words to your Redeemer God. Nung bumalik po siya sa kanyang katinuan, sabi po, 3 mahalagang salita. Una, He blessed the Most High God. Pangalawa, He praised the Lord. Pangatlo, He honored Him who lives forever. Ano man pong meron ka ngayon, ano mang narating mo ngayon, lahat pong yan ay nagmula sa Diyos. At dapat po tayong magsalita ng mga mabubuting salita ng pagpapasalamat sa Diyos. Sa ating pong pagpapatuloy, makikita natin dito na nagbigay po ng mga magagandang salita si Haring Nabucodonosor sa Diyos. 3 mahalagang bagay po ang pansinin natin. He blessed the Most High God, He praised the Lord, and He honored Him who lives forever. Say grateful words to your Redeemer God. Natatandaan ko pa ho noon, mga bata pa kami, isang titig lang po ng aming nanay, agad kaming susunod. May kakaiba pong titig ang nanay namin pag may bisita. Pag tinignan po kami ng diretso, isang ibig sabihin noon, pumasok na kami ng kwarto. At pag maingay kami, titingnan niya kami ng matalim. Ibig sabihin po, tumahimik kami. Ay ngayon po mga kabataan, nako, noon po isang tawag lang, may punang sagot at opo, tumatakbo pa at nagmamadaling makarating agad kung saan po yung magulang na tumatawag. Ngayon po, ilang beses nang tumawag yung nanay, walang pakialam yung anak. Tandaan niyo po, dapat marunong po tayong tumanaw ng utang na loob. Natuto po si Haring Nabucodonosor sa English, Nabucodonosor sa Tagalog, nung mangyari po sa kanya yung parusa ng Diyos. Hinintay pa niyang maparusahan bago matuto. At least, natuto po. Ano po ang kanyang unang natutunan? Say grateful words to your Redeemer God. Pangalawang mahalagang bagay po na natutunan ni Haring Nabucodonosor. Start with the letter O. Overcome your life crisis, but feed your angry mind. Again, I repeat, overcome your life crisis, but feed your hangry mind. Sa ating pong pagpapatuloy, makakarinig na naman po tayo ng isang magandang awit mula sa ating mga Christian artists. Diyan lang po kayo at ako'y mananatili dito sa aking kinauupuan. Ba't bigla siyang huminto? Ano po, 30 minutes, namamatay ko yung parang skip.
Ano yung kinanta? Liwanag? Sino na nga yung singer? JC Renato. Ronato, ano? Renato. Acknowledge natin. JC Renato. Sorry po, maglolobat na ako. See you na lang po mamaya pag namatay na ito. Thank you po for tuning in sa ating radio program. Ilan patutugtugin mo? Ba? Dalawa. Saka yung lakbay? Yung kasunod ko ay Kay Janine. Lakbay. Alakbay, okay. Bushfire. Kung gustong makakuha ng copy yung tao sa mga kanta ng mga artist natin, da-download lang nila yan. Meron po tayo. Doon sa mga May meron tayo.
Second song na yan? Isa pa lang. Ito lang ba? Okay po, live na naman po tayo ulit. Salamat sa Diyos. Tuloy-tuloy po ang ating pagtalakay tungkol sa buhay ni Haring Nabucodonosor or King Nebuchadnezzar. How to develop a teachable spirit. Salamat po sa ating mga Christian artists. Liwanag po ni JC Rona sa website ng UCAP at mag-download po kayo. May bayad po yon pero napakaliit na halaga lamang po. At higit sa lahat po, patronage mag-ipatis natin sa atin at naawin natin ang ating mga kababayan. So, basta nitong ating sarili natin, di ba? Love your own. Sabi nga po, mahalin natin ang sariling atin. Kung pinapatuloy po natin yung mga banyagang mga awit, how much more? Bakit hindi natin ipatronage sa mga awit ng ating mga kapwa Christian na
artists na mga kanta para how to the spirit. Pangamba is bad people. Yung yung gugulo na kaipan. Sa nabdabsar at nabuhay ni Suwit ang hayop. Nung nauwi ang kanyang kaisipan, ano po ang nangyari? No? Una, pinasalmatan niya ang Diyos. Naalala ko po yung sabi ni Zero philosopher so huwag natin makalimutan yan dahil sa kulturang Pilipino pag hindi ka nagbigay ng pagtayang utang na loob mabigat po ang tawag sa iyo sabihin sa iyo wala kang utang na limang may uso algorithm over kung pagtumang alala ko po si ba 10 yung ba na lang po yung hindi nga na sa at mas kala po yari sa kanya asawa ayaw asawa po pili pong mata kanya sabi niya bubuting bati rito ay punong pangalan rin po nagkaroon ng asabi talaga pong humawa pero then po ng pasubo kayo isang aral lang natutunan ni Hope Lord is the reason behind all our circumstances. May mga day lang po tulutan Diyos ang mga pangyayaring ito. Nabunod siya Diyos there are two things that define your character. Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything. Again, there are two things that defines your character. Your patience when you have nothing, and your attitudes when you have everything. Ng attitude. Pero ito po, sa loob ng 7 taon, tinuruan siya ng Diyos. At dito po sa ating talatang binasa kanina, at the same time, my reason returned to me.
And for the glory of my kingdom, my honor and splendor returned to me. My counselor and nobles resorted to me, and I was restored to kingdom and excellent majesty was added to me. Nakita natin na muling nanumbalik po kay Nebuchadnezzar ang lahat ng mga bagay. Bakit po? Kasi natuto na ho siya na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pangatlong bagay po na gusto kong bigyan ng pansin. Understand the big picture perspective. Again, I repeat. Understand the big picture perspective. Romans 8:28 says, in all things, God works for the good to them who love Him and who was called according to His purpose. Sa Tagalog po, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa para sa mga iniibig ng Diyos at tinawag ayon sa Kanyang panukala. Remember po, pangatlong punto na pag-uusapan natin, how to develop a teachable spirit. Understand the big picture perspective. Nakita ni Haring Nabucodonosor ang kanyang kasalanan. At ngayon, muli po niya nakikita ang mas malaking layunin kung bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito sa kanya. Bakit po? Kasi gagamitin siya ng Diyos para po sa kanyang kapurihan. Naalala ko po yung sinabi ng isang quotation. Your mess will become your message, and your trials will turn to triumphs. Your sorrow will turn into joy. Yun daw pong mga naggulong nangyari sa atin ay magiging mensahe ng buhay natin. Yung mga pagsubok ay magiging tanggap natin. Ay magiging your character, your patience when you have nothing, and your attitudes when you have everything. Pangatlong mahalagang bagay po, understand the big picture perspective. Sa lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, meron pong layunin ang Diyos. Hindi niya pababayaang maganap pangyayari. O hindi niya ito lang maganap ang isang bagay kung wala ang layunin. Romans chapter 5 verse 5, there is glory and suffering. You will not forget Romans chapter verse 5. Pagkatapos po, makita yung lahat. Perseverance brings character. Character brings hope. And hope will not disappoint us. Why? Because God poured out His love upon us. And because of the love of God, we can be more than conqueror. Diba? No one can love. Understand the big picture perspective. Naunawaan po niya yung big picture perspective. Si Habakuk po, nagtatanong sa Diyos ng maraming katanungan. Why God allow justice? Why God allow to the sin? Kung kasalanan ng husay, patuloy, pinabayaan ng Diyos yung kawalan ng hustisya ay nangyari sa mga bayan. Pero nabanat siya na ginamit ng Diyos ang isang masang bansa para sa Juda.
Di ba Diyos? Si King Belshazzar, for 40 years. At binasa niyo yung Jeremiah 29. Ang bigat po, ang Diyos ang nagdala sa kanila para magbihag sa Babylonia. It was God's plan. It was God's action to bring them into captivity. At ito pang hindi. Ito yung tulutan ng Diyos sa loob ng pitong plan dancer si umat na sa ang kanilang saan kaya sa pinarusahan ng Diyos. And Habakkuk could not understand the perspective of God. Alam niyo pong ginawa ng Diyos kay Habakkuk? Pinatahin siya, pinakit siya ang taas na torre. Akit yung nandun sa taas na torre, tinignan niya ang gawing iba. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang isipan. Kapag po ay kasama ang Diyos, makikita mo lahat ng mga bagay ay nasa sa tamang perspective. Nakita ko sa inyo. Ito pong pag inikot po natin ng kanan pataas. Kasi po, tingin makita po ang iyo hindi pa na ang is a matter of perspective. Ako, kapag nakatingin ka sa Diyos, if your eyes fix on Jesus Christ, everything will be alright. Pero pag tumingin ka na po sa problema mo, sa Christ, anong nangyayari po? Turn to His hour. Parang mali na ang mga nangyayari. I like the meaning of the word Christ in Chinese. Crisis in China o nagkaroon po sa kanila opportunity. Pag malaki sa man of God, sa bupa, yung kamas the at bakit she opportunity to change your lifestyle. Saan nga ito inubagdar? 7 taon siya na naging parang baliw, naging parang hayop, at talagang humaba ang kanyang mga kuko, humaba ang kanyang mga buhok, at nagmistulas siyang hayop sa gubat na nabubuhay. Pero nung sandali na tumingin siya sa taas at nagbalik loob, ano po nangyari? He grabbed that opportunity to change his lifestyle. At nung nagbago po siya, muling bumalik yung kanyang ningning. Muling bumalik yung kanyang mga tagapayo. Muling bumalik yung mga mararangyang tao sa kanyang pamamahala. Muling idinagdag yon ng Diyos. And now, He's going to praise and extol and honor the King of Heaven, and all whose works are truth, and His ways are justice. And those who walk in pride is able to put down. This time, nagbago na po ng lifestyle si King Nebuchadnezzar. Pang-apat na malagang bagay po, grab the opportunity to change your lifestyle.
Pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang mga bagay for a wonderful reason. Ano po yung reason na yon? Para po mabago ang iyong pamumuhay. I believe God's plans is always the best. Again, God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard. Minsan po ang proseso ay masakit at mahirap. But don't forget that when God is silent, He's doing something good for you. Huwag mong kalilimutan po na kapag tahimik ang Diyos, mayroon siyang ginagawang mabuting bagay para sa iyo. Tandaan po natin sinabi ng Ecclesiastes 3:11. In His time, He makes all things beautiful. And He puts gravity is your life. Paano po? Hope to humble your heart always. Again, I repeat, hope, humble. Mari po sa mga alam po paalam ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 1. Karoon daw tayo ng kaisa na katulad ni Kristo. Sa tarang so, hindi niya tayo hanggang frost. Di ba yung katunakan hold humble your heart always. Ito po si King Nebuchadnezzar na magpakumbaba po. Sabi doon sa huling verse, and those who won't die, ibabagsak ng Panginoon. Tapo ang sinabi ni Santiago sa kanyang aklat. Ang sino ang nagmamataas ay ibababa po tayo magbata si Diyos. Sila po yung mamapag-asa. Kaya wag na wag naratunan sa taas. Inisan Diyos sa paghihari. Nabuhay siya na parang isang hayop sa loob ng 7 taon. Wag mo na hintayin na may mangyari bago tayong pumababa. May sabihan, kahit pati masaya ang gabi niya. Saan man po manatili ang Abraham punta po
siya. Abintay po siya. Pagkasok ay tawag siya. Tinala sa kanya ang maleta. At dinala mo ang presidenteng ito ang maleta niya yung man ng yung you kidding si Abraham President po may tao na mataas bakit po sabi ng po lahat po pagtayo pa lahat po tayo namatay higas pa panay sa atin Diyos. Wala pong ibang kalagayan sa harapan ng Diyos. Sinabi po ni Apostol Pablo sa Aklat ng Galacia, wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng Barbaro, wala ng alipin. Lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Walang lalaki, walang babae. Lahat tayo ay iisa sa paningin ng Diyos. At panghuling punto po na gusto kong bigyan ng diin, start with the letter T. Trust God to experience the restoration in your life. Again, trust God to experience the restoration in your life. Maliwanag po ang sinabi ng verse 36. I was restored to my kingdom, and excellent majesty was added to me. Nung natuto po si King Nebuchadnezzar na sundin ang kalooban ng Diyos, kilalanin siya at magbalik loob sa Diyos. Ano po nangyari? God restored everything to King Nebuchadnezzar. Hindi natuto si King Nebuchadnezzar. Kung naalala niyo po, nung ipinahulog niya si Shadrach, Meshach at Abednego, saan? Doon sa pugon na 7 beses pinaulit. Mula sa isang malaking hamon, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Tinanggap po nung 3 magkakaibigan ng hamon. Manahari, buhay po kayo ng mas tagal. Pero ang Diyos na aming nagliligtas, namin sa inyo ako. Nagalit po ang hari ito at inilig niya ng 7 beses ang pugon. At saka sila ipinatapon sa loob ng pugon. Sa sobrang init po, yung mga kawal na nagdala sa kanila at ihulog sila sa pugon ay namatay po sa matinding init. Pero yung 3 ay nagpupuri at naglalakad sa gitna na nagbabagang pugon. Sumigaw po si Haring Nebuchadnezzar. Sabi ni Haring Nebuchadnezzar, di ba 3 lang ang inihagis natin sa apoy? Bakit ang nakikita ko'y 4 ang naglalakad sa gitna ng apoy? At ang tingin ko sa ika-4 ay Diyos. At nang lumabas po ang magkakaibigan, hindi po nangamoy usok ang kanilang mga damit. At hindi po natagpuan ang anumang paso sa kanilang katawan. Bakit po? Kasi sinamahan ng Diyos ang 3 magkakaibigan. Sabi po ni Propeta Isaiah sa kanyang aklat, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man
sa ilog, hindi ka malulunod. If God is for us, who can be against us? Mga kapatid, bago tayo magtapos, makakarinig na naman po tayo ng magandang tinig mula sa ating mga Christian artists. Wala pong aalis, dyan lamang po kayo at dito lang ako. Ay, pambihira. Sabi ko magpapabili ako kay Yuan, bumili na pala. Anong aawitin natin? Kay Janine? You are here. At saka, you know it all. Okay. Tapos yung last song, saka Panginoon. Itong full taon, I mean, 7 years, hindi ka kay mating bata ang puri at lalakad.
Thank you, Lord.